Ay, magandang hapon pala mga kadyan. So, meron tayo mga pang-ilalim dito na ginagawa. Ito, pagka makalampag na inyong sasakyan, ito ang mga problema niyan. Itong shock natin mga kadyak, dapat buwabalik yan eh. No? So, tignan nyo, hindi na siya bumabalik. Naka-steady na siya. Supposedly, tumutulak agad yan. Kaya, tignan nyo, wala na. Oh, hihilain pa. Kaya, para lang bumalik. Oh. Tapos, ayun, nalaglag mag-isa. Oh. Oh, kita nyo? Tignan nyo mga kadyak. Oh. Boing. Ayun, wala na talaga. Nantutay na. Ngayon, ang mga bago natin, ganito yan dapat mga kadyak ang ikot niyan. Ito yung bago. Oh. So, pagka tutulak mag-isa yan, aangat. Oh, yun. Naisalpak na natin kaya hindi ko na naipakita. Pero supposedly, tutulak agad yan. So, bago mga lagay natin, para sa ganun, okay na. Ito yung kanyang arm. Ito, bago. So, halos, ang advice ko mga kadyak, pagka sira na itong tinatawag na mga rubber natin o ball joint natin, ang advice ko, buo na lang, no? Halos the same naman ang presyo niyan. Pagka papalitan nyo ng ball joint, magkano din ang ball joint, magkano din yung arm bushing, yung dalawang yan, ipapapress mo pa, ano pa, labor pa. Ito mga kadyak, isang buo na lang bilhin para sa ganun, swabing-swabit, diretso na. Kasi yung luma nito, Carloy. Nandiyan pa yung mga luma. Yan. So, laglag na. May crack na. Pati mga ball joint niya, wala na. So, ang advice ko mga kadyak, instead na magpalit ka isang piraso, nako, ganun din magagastos yung magpapapress pa kayo. Yan lang. Sinabay na pala. Stabilizer. Ito. Kung ito malalaman niya mga kadyak kayo. Talagang na. Ang delikado dito nahuhugot siya, no? Yun. So, pag kailangan yung palitan niya na to, no? Delikado yan. So, pang-ilalim ang tinitira natin. Sinabay na rin nila yung tinatawag na shock mounting, no? Ayan. Medyo okay pa naman ng konti, pero kailangan isabay na siya, no? Dadapa na kasi yung kanyang shock mounting dito. So, sinabay na rin nila. Kasi pagka sira itong shock natin, sisirain niya agad yung ating shock mounting. Mapipipi lagi yan. Kasi sira yung shock. So, kahit na magpalit tayo ng shock mounting dyan, hindi tayo nagpapalit ng shock, mabilis. Mabilis na dadapa yung ating shock mounting. Tapos, wala, kakalampag na uli. So, sa akin kasi pagka napansin ko na yung sasabihin ng customer, sir, papalit na shock mounting kasi mataas na dito. Ito to. Usually kasi dito, tignan nyo dito mga kadyaka. Minsan umanga nga na yan, tumataas siya. So, ibig sabihin, dapa na yung shock mounting natin. Ngayon, pag sinabing shock mounting lang, syempre, babaklasin mo rin naman yung shock. Pag aalisin mo yung shock mounting, ma-check mo naman kung sira yung shock absorber. So, ang shock absorber mga kadyak, ang normal na shock absorber, ito tumataas yan. So, ito hindi na tumaas. Hilahin ko. Mataas pa yan eh. Yun. Tsaka yung niya, wala na. Lambot. Hindi dapat na yan. Yung bago, ipipress mo pa ka ng ganyan. Tapos biglang sisipa. Ito halos wala na. Wala na talaga. So ngayon, pagka mangyayari yan, kung papalitan nyo lang yung shock mounting, hindi nyo papalitan ng shock absorber, masisira ulit. So doble-doble gastos. Ngayon, bakit isinabay na natin yung arm? Kasi nga, sira na yung mga ball joint tsaka yung mga rubber, yung shock bushing o arm bushing. Yung problema naman, walang problema rin sa pagtitipid. Alam ba, bushing lang. Okay lang yan. Kung bushing lang naman sira, kaso magbabaklas ka. Ng buo rin niya, syempre.
yung labor mo pa, ganun din. Tapos yun, bushing din nun, papalitan mo na rin yun. Eh, yung ano, syempre kung ano, mako-compute mo yan, magkano ang ball joint, o magkano ba ang ball joint, magkano ba ang bushing, yan lang yan. Eh, kung ito ay mabibili mo ng buto na around 2,200 or 1,700 o ay panalo ko na o 2,700 2 plus yung isang arm, panalo ka na. Kasi nga yung ball joint tsaka yung bushing, magkano rin magagastos mo dyan, magpapapress ka pa. O, kasi kung wala ka naman pang-press, kung yung mekaniko mo ay magaling din naman at magaling pumalo, eh matatanggal din naman yan, no? Eh kaso ko ikaw nagdi-DIY ka, syempre mangangapa ka, eh mas maganda. Tapos siya set yan. Okay. So anyway, ayan, pagkain dapat sabay-sabay. So yun. Yun mga kajak, no? Make sure na hindi naman natin tinitipid yung mga sasakyan natin kasi tayo rin mapapagastos, no? Yun lang. Yun lang mga kajak. Jaco Portes Auto Care, the shop that cares for your car. Mag-update lang po kayo, magsabi lang kayo, PM lang po kayo. God bless.